disbursement account enrollment sa SSS. So, yan yung topic natin ngayong araw. And for today's video, ayun nga ang topic natin ngayong araw. Dahil wala nga po akong maisip na content, ayun ang ating i-content. So, dahil lagi tayo nagkakasakit, mag-file tayo ng mag-file ng ating benefit or yung mga benefits natin sa ating SSS dahil para mapakinabangan natin yung SSS bago nila gagamitin or bago nila i-corrupt yung SSS. So, bago natin sila pagbigyan, i-file muna natin. So, ayan, yun nga ang kailangan kasi nga po, nakapag-file ako or nag-create po ako ng disbursement account enrollment. Ayan, nakapag-enroll ako doon dahil nga po mag-file ako ng aking benefits or sa sickness benefit. Ayan. Kasi nga po, nagkasakit ako last year pa, hindi pa ako nakapag-file, nandito pa sa akin yung mga requirements. So, hindi ko siya final pa doon. So, ngayon, ang kailangan pala, kailangan siyang ma-file before matapos yung isang taon from the date of your confinement. So, nagkasakit ako last August, tapos 8 araw ako noon, sa sick leave ko. Tapos, ngayon naman, nagkasakit ako, ito last, March, kasi April 10 ngayon. So, nung March 22, nagkasakit po ako, na-confine po ako dito, and I am currently here in Hong Kong. So, nandito ako sa Hong Kong ngayon, at na-confine ako sa hospital dito sa Prince of Wales, sa may Shatin. O yan, kung sino yung mga nandito sa Hong Kong. Yun, na-confine ako nung March 22 hanggang 26 kasi nag-request na talaga ako, nalalabas na ako kasi hindi talaga ako makatulog doon dahil nga merong pasyente doon sa harap or yung opposite lang ng bed ko na may autism o yung baga autism siya, may autistic, ayan, siya talaga, hindi siya normal, ang ingay niya talaga hanggang madaling araw, Diyos ko, 2:00 ng madaling araw hindi ako makakatulog kaya nag-request ako na uwi na ako at dito na lang ako sa bahay. Same pa rin pala yung sakit ko nung mga nakaraang sakit ko rin na lagi ako nagpa-file, yun pa din ang sakit ko. Ilang taon na, fallopian tube infection pa rin at hindi pa rin ako gumagaling. Ayan, meron din akong schedule na ngayong June. Sana naman malagpasan ko siya, 'di ba? Sana mabuhay pa ako ng medyo pero kung yun talaga yung ending, so wala tayong magagawa. Ayan. So, ayan. So, pag-usapan na natin yung disbursement account enrollment. Kailangan lang nating mag-create doon. Create muna tayo ng ganun para makapag-file tayo ng ating sickness application or benefit application. Ang kinakailangan lang pala nila noon, unang-una, pag bank account, ang gusto nyong i-transfer yung benefits nyo o yung pera na ibibigay ng SSS sa inyo through bank account, you need to provide a receipt. Kumbaga, yung updated receipt mo, magpadala ka sa Pilipinas, nandoon yung bank account number mo, yung pangalan mo, tapos yung basta nandun naka-attach yun. Tapos, picturean mo yun or i-scan mo yun. Tapos, valid ID. Pangalawa, valid ID. Pangatlo, mag-selfie ka. Kasama yung license mo or yung any valid ID. Tapos, yung resibo. Yun yung sa bank account naman. Pag sa e-wallet naman, either GCash, PayMaya, mga ganon. Pag ganon ang i-apply nyo, kailangan nyo lang i-screenshot yung GCash ninyo na nandoon yung pangalan nyo, yung number, yung phone number na nandoon, tapos naka-verified. Kasi pag hindi yan verified, hindi yan siya allow o hindi siya tinatanggap doon. Kailangan naka-verified yan. Tapos, same, license or any valid ID. Pangatlo ay yung selfie. Yun lang yung pagkakaiba nun. I-upload mo lang doon. Once ma-approve yun, sasabihin ng SSS na, your application is approved, ganyan-ganyan. So, pupunta kayo doon online. Ito ha, pwede kayong mag-file kayo lang. Kumbaga, i-apply nyo lang sa inyong account, mag-open lang kayo sa inyong portal, makita nyo doon sickness benefit. Makita na doon, pag once ma-approve yun, makikita na doon yung date of confinement. Ayan, date of confinement, date of discharge, yan. Tingnan nyo lang doon yung mga sick leave ninyo, medical record ninyo, kailangan, medical certificate, medical record, or yung discharge slip. Ayan, kailangan yan doon. Tapos, pagka na yan, yun yung i-attach nyo doon. Tapos, may itatanong din naman sila mga question doon sa sunod nun. Saan ka na, sa house, sa home ba, or sa hospital. Ayan, sa akin kasi nasa hospital ako, na-confine ako noon.
So, pagka ano na nun, pagka yung next na question nun, kung nasa abroad ka ba na hospital or nasa Pilipinas. Tas kinukuha kasi nila doon yung attending physician. Yun, kailangan yung i-attach yun, yung license nila. Pag nasa Pilipinas ka, kailangan ilagay mo yun doon. Pero, pag nasa abroad ka, sabihin mo lang doon na abroad or nasa abroad ka, ganyan. So, hindi na kailangan yung license, mga ganyan. Kasi hindi naman nila nilalagay yun. Doon sa may medical certificate mo, makikita naman nila doon kung sino yung doktor mo. So, doon nila mati-check yun kasi may medical evaluation pa eh. Doon pa nila makikita yun. So, pagkatapos nung doon sa may last part, sasabihin lang na related ba ito sa work. May tanong sila doon kung yes, naputulan ka ng hindi naman sa hinihingi kung anong nangyari, nasugatan ka, ganyan, hospital ka or something. Sa akin naman kasi sa sa fallopian tube ko. So hindi siya related sa work, 'di ba? Kasi hindi naman siya doon sa related sa work ko eh. Sa tube ko naman yun. So, hindi ko siya nilagay na related sa work. So, not related. So, ilalagay lang doon. Tapos, i-evaluate naman nila yun. May mga doktor naman sila na mag-evaluate nun. Tapos, yung sa akin ngayon, in progress pa. Kasi nga, kailangan pa nilang yun. Both pala sa akin, in-apply ko pala yung sa bank account, tsaka sa e-wallet, sa GCash. Ayan, na-approve yung dalawa. So, either kung ma-approve man yun, kung saan nila ipapasok ko, ayun. Tapos, nung pagkaano na nun, nag-antay na lang ako ng result ngayon kung ma-approve kung anong pang hihingiin nila. Mali ba yung finill up ko? Ayan, hindi ko alam kasi in progress pa. So, finill up ko naman doon. Tapos, may tatanong pala sila doon kung ilang days ang i-claim mo. Kumbaga, yung sick leave mo, ilang araw kasi hindi ka nakapagtrabaho. Tapos, ang pagkakaalam ko pala, ang computation niyan, dati kasi nag-apply ako niyan, 300 per day ang ibibigay nila. So, within 2 weeks yun kasi dati binigyan ako na sick leave 2 weeks. Tapos, binigyan nila ako ng 4-2. O, diba? 14 days times 3. Yun, 2-1-4-2. Pag isang linggo kasi 7 times 3. 21. So, 2-1. Tapos, 2 linggo, 4-2. Yun yung bibigay nila pag baga 2 linggo. Eh, yung claim ko kasi ngayon is 12 days lang. So, titingnan pa. Tsaka, hindi ko alam kasi may naririnig kasi or may nababasa ako na depende doon sa contributions mo kung magkano yung computation na ibibigay nila sa'yo na benefits na kinakailangan. So, sa akin naman kasi, nagmamonthly kasi ako ngayon ng 3,000 mahigit, 3,150. Nung last year hanggang December 3,050 yata or 3,075. Tapos ngayon wala na kasi yung ganun. So tumaas ng konti. Ayan. So doon ako nag-avail or in-avail ko yung 3,150 per month. So binayaran ko siya hanggang Abril para lang para ma-update ko yung sa akin. Kasi pag OFW ka naman kasi, kung hindi ka makapagbayad ng January pang isang quarter or kung pwede mo siyang bayaran sa December. Kaso nga lang, sobrang laki ng babayaran mo from January hanggang December ang babayaran mo. Sa akin naman ngayon, binayaran ko na siya hanggang April. So, pagka Mayo, another payment na naman. Yon, yung monthly na naman. So, depende pa din sa akin kung may pera, tsaka kung nababayaran December, kung kailan magkakapera. So, yun lang. Ang maganda lang kasi dito, pag mag-apply ka ng benefits mo, pag nasa abroad ka, pag magkasakit ka, kasi hindi naman natin maiwasan talaga na magkakasakit. Lahat tayo ay magkakasakit. Tapos, yun, kasi hindi naman tayo robot, 'di ba? So, kailangan nating kumbaga i-avail din natin yun kasi benefits din naman natin yun. Hindi naman sa gusto ko magkasakit para makapag-avail, no. Pero ang maganda lang kasi pag pag magkasakit ka dito sa abroad, naka-insured ka dito, may insurance ako, wala akong binayaran sa hospital. Tapos, pwede ko siyang makapag-file ako sa SSS before, nung updated pa ako or active pa ako sa PhilHealth ko, pwede ko siyang i-file ng PhilHealth. Kaso nga lang ngayon, hindi na ako nagbayad ng PhilHealth ko kasi nga po, ang laki ng babayaran. Nakabase yata sa sweldo, ganyan. Pag nasa abroad, hindi tulad dati na kung magkano lang yung babayaran. Tapos ngayon kasi nakabase, titingnan nila yung kontrata, tapos yun yung mga patakaran nila sa PhilHealth. Tsaka wala naman ang pondo ang PhilHealth, kaya hindi na ako nagbabayad doon. Hindi na ako nag-update doon sa PhilHealth ko, kumbaga wala. Pero before, nakapag-claim ako ng, parang nakapag-refund ako sa PhilHealth. 2 beses ako din na hospital dito dati. Last, year 2019. Nag-file ako doon, 2 beses, nakakuha ako ng
tigna 9,000, dalawang beses na 9,000. So, yun yung PhilHealth dati. Yun yung kagandahan. Pero ngayon wala na, hindi na ako nag-ano. SSS na lang yung tinutuloy-tuloy ko. Kasi nga may PhilHealth naman yung asawa ko. Tapos dito, wala naman akong babayaran. So, yun. Ang nakakaano lang, etong parating na June, uoperahan ako dahil tatanggalin po nila yung tube ko, both tube. Ang tawag ng opera na gagawin nila sa akin ay bilateral salpingectomy. Hindi ko alam, mga ganun. Dalawang tube nga yung tatanggalin nila. Tapos bubuksan daw nila yung tiyan ko dahil nga po titignan nila kung gaano nakalaki yung infection na nangyari dun sa loob. Kasi nga laging pabalik-balik yung infection ko. Tapos nakadalawang operasyon na ako before when I was 15 and ilang taon ba ako nung 2009? 2006, 20, 23. 23 years old ako. 15 years old and 23 years old na operahan ako. Na binuksan, parang cesarean yung style ng opera. So ngayon naman ay bubuksan nila beyond my belly button. Yun yung sinasabi nung doktor. In-explain nila sa akin nung April 3. Pinabalik nila ako doon para i-explain nila kung anong gagawin nila sa akin, kung ano yung posibilidad, mga ganun yung gagawin nila sa akin. So I have no choice. Kasi before, akala ko maliit lang yung opera na gagawin nila sa akin. Kasi nga, akala ko yung dito lang, yung sa laparoscopy lang, 3 butas lang dito sa may gilid lang. Pero, hindi daw, may tatanggalin silang cyst sa akin. Hindi ko alam kung ano na mangyari kasi June ako ooperahan, tapos bibigyan naman daw ako ng 1 month sick leave ng doktor. Kasi hindi ko pa kaya magtrabaho niyan kasi bubuksan nga nila yung tiyan ko hanggang dito sa lagpas pusod, galing doon sa cesarean dito sa ibabaw ng mo sa ibabaw ng pepet mo dito sa tapos hanggang dito sa lagpas ng pusod. So mga ganyan siguro kahaba ang opera, mga ganyan, isang dangkal siguro ang ibubuksan nila sa akin. So yun yung inaantay ko na lang na schedule ko. Nakakatakot. Naawa na ako sa katawan ko, naawa ko sa sarili ko, pero I have no choice. Kumbaga, i-grab ko na yung operahan nila ako kaysa man pabalik-balik yung pabalik-balik yung infection ko. Lagi akong nilalagnat, lagi akong hindi ko maintindihan. Kasi nga pabalik-balik yung infection doon sa loob. So ngayon bubuksan nila, titingnan daw nila doon sa loob kung ano nangyari.